What's up guys, JP here and welcome to JP Investing. Okay, for today's video, mag-a-unlock ulit tayo ng Pag-ibig MP2 natin. Nung virtual Pag-ibig account natin. So, para dun sa mga hindi nakakaalam, yes po, na-lock na naman. This is the second time na-lock na naman yung Pag-ibig virtual account ko. Nakakaloko lang kasi alam mo yung pag-enter mo tapos ang lumabas lang, alam nyo yung bilog na umiikot. And I've waited several minutes and siguro mga 3 to 4 minutes nung napansin kong hindi naman siya naglo-load. So ginawa ko, ni-refresh ko lang and same thing, ganun ulit, nag-try ulit ako mag-login and ganun na naman. Pero wala naman siyang sinasabing incorrect password, no? So I thought na baka sa kanila lang yung problema, no? And I tried again and boom, yun na. Lock na naman. Nakakaloko. Okay, so diretso na tayo. And for today's video, magfo-focus tayo dun sa, or isasama na natin yung paano pag na-lock yung virtual Pag-ibig account mo na OFW ka or you're Filipino na you're outside dito sa bansa natin, no? Nasa labas ka ng Pilipinas. So, ano yung una mong dapat gawin? So, ang una mong dapat gawin is humanap ka ng taong close mo. It's either kapamilya mo, kaibigan mo, ate, kuya, nanay, tatay na nasa Pilipinas. So, what you have to do is you will have to authorize them para sila yung mag-asikaso ng virtual Pag-ibig account unlocking mo dito sa Pilipinas, dun sa nearest branch, no? So, basically, ganun lang ang kaibahan pag OFW sa non-OFW. So, anong kailangan? Anong requirement? So, ang kailangan mo lang gawin is have them authorize, write a letter na ino-authorize mo yung tao na to na maging representative mo para mag-unlock ng virtual Pag-ibig account mo, no? Write a letter, may signature kayo pareho doon, ikaw tsaka yung ino-authorize mo saying na ako si ganito and I authorize this person na maging representative ko and blah 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 and have a photocopy, no? Pareho lang dun sa sa pag non-OFW ka. Have a photocopy of your ID and I don't know if kailangan mo yung mismong ID pero I would suggest na magdala na rin kung meron, no? Hindi ko kasi sure kasi paano pag matagal ka na dun sa ibang bansa and lahat ng ID mo kasama mo na doon, 'di ba? Parang ganoon naman talaga yung mangyayari. Pero if possible meron, no? Meron kayong ID dito sa Pilipinas, ipadala nyo na rin sa kanya dun sa authorized person nyo, no? So kailangan ng ID mo, photocopy ng ID mo and ID nung ino-authorized mo, no? Siguro magdala na rin ng photocopy just to be sure. And ano yung mga tinatanggap nilang ID? So, andito yon. Post muna natin tong video. Bale, ito nga pala yung video na, exact video ko nung pag-aayos ko ulit the second time dun sa virtual Pag-ibig account ko, no? Ayan, so nandito tayo sa list of valid ID acceptable to the fund or nung Pag-ibig, yung tinatanggap nilang ID. So, nandito yung Philippine ID, passport, driver's license, PRC, NBI, police clearance, postal, voter's ID, teens, and so on. So, check nyo na lang dito, no? Yung kung anong meron kayo. And, by the way, sinasuggest nga pala nila na halimbawa, meron kang at least 2 dito sa mga to, no? Magdala na rin ng extra for validation. Eto, nakasulat dito yan. Ayan, no? Sabi ni Pag-ibig, number 2, valid ID acceptable to the fund. So, ayun yung list ng valid ID na ina-accept nila. Tapos sabi niya, if additional validation is deemed necessary or kailangan ng validation, we suggest bringing an extra valid ID. So, magdala na lang kayo ng kahit alin dito sa mga to, na bilang extra ID just in case na kailangan ng validation. Okay, next. Ano yung sunod na requirement? The next requirement is yung unlocking form ng Pag-ibig. So, saan makukuha yon? So, pwede kang humingi dito sa mismong Pag-ibig branch, nagbibigay sila ng libre, pero I would suggest na i-download mo na lang bago ka pumunta dito, then fill upan mo na para makatipid ka ng time mo sa pag-fill up, no? Para mas mapabilis din yung process mo dito sa Pag-ibig. So,
ang mangyayari kasi pag hindi ka nakapag-fill up nung form, pag natawag yung number mo, ang gagawin nila is bibigyan ka pa lang nila ng form doon, then papafill upan nila sa'yo, and sasabihin na nila na mag-fill up ka muna sa tabi, and tatawag na naman sila ng another number. So parang nalagpasan ka. Ganun ang mangyayari. I-entertain nila yung sunod sa'yo. Kasi ikaw nag-fill up ka pa lang. Pero pag meron ka ng ready at na-fill upan mo na, pag tinawag yung number mo, ibibigay mo na lang yon. And dire-diretso na yon. Sobrang bilis lang ng process nun. So saan makukuha yung form na yon, no? Bale, nandito sa description or nasa comment section yung link, ilalagay ko dyan. So pag na-click nyo na yung link na nilagay ko, eto yung form, no? Request form for virtual pag-ibig account unlocking or deactivation and reactivation. So i-click nyo lang to, and then ito na yung mismong form, no? Ito yung mismong form na fill upan nyo. I-download nyo lang siya dito. Click nyo to. Pag once na na-download nyo na, i-print nyo, then fill upan nyo na. So ganun lang kadali pag OFW, no? So etong susunod na section natin na ipapakita is para dun sa authorized person, no? Yung mismong gagawin niya pagdating niya sa pag-ibig. So, fast forward na natin tong video. Nga pala guys, etong video na to or etong mall na to is Robinson's Imus. So, andito siya sa food court second floor, yung Pag-ibig branch dito sa Imus, no? Ayan, nasa kaliwa. Nasa kanan ko. Ayan, papunta na ako. So, halimbawa, ikaw na nakikinig, ikaw yung authorized person, no? Ang gagawin mo lang is punta ka dito sa loob ng Pag-ibig branch. Ayan, so ayan na yung Pag-ibig. Sabihin mo dun sa guard na mag-a-unlock ka lang ng virtual Pag-ibig account mo. And ayan, check lang yung bag. Tapos ayan, pumila ka dyan. So sa information muna, no? Dito kasi sa information, dito nila sineseparate yung mga sa housing, sa loan, sa virtual Pag-ibig account, sa pagbayad ng bills, MP2, ganon. So iba-ibang separate na linya yan, no? Kaya, ayan, pila muna tayo dito. Ayan, pag nandiyan ka na, sabihin mo lang na mag-a-unlock ka ng virtual Pag-ibig account and bibigyan ka niya ng number. So, hintayin mo lang matawag yung number mo. Ayan, sinasabi yun sa screen dito. Ayan, yung monitor na nasa taas. And, tinatawag din nila through microphone yung number, no? Halimbawa, M117 parang sa akin. M117 to counter 17, ganun. Ayan, so dito tinawag na yung number ko. And dito nga pala sinabi ko na hindi ako nakapag-print nung form. So, ginawa niya, ayan, hiningi niya lang yung photocopy ng ID ko. Pero yung may mga times dito na na hinihingi niya yung mismong ID. Ewan ko bakit hindi niya hiningi yung mismong ID nito. Siguro dahil ang dami ring tao, nagmamadali na siya. Ayan, verify niya lang, tapos ang gagawin niya, bibigyan niya ako ng form, sabihin niya na fill upan ko muna, and balik ko na lang sa kanya pagtapos ko fill upan, tapos magtatawag na siya ng additional number, no? Additional number, nung number na sunod sa'yo. So, ayan yung form, and yung photocopy ng ID mo nga pala is pipirmahan mo ng 3 beses, no? Dapat parehong-pareho yun. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo na dapat mas maganda pag nakapag-fill up na kayo ng form bago kayo pumunta dyan. So, ayan, mag-fill up pa lang ako ng form dito. So, fast forward na natin ulit. So, nakat nga pala tong video. Bale, ang ginawa ko lang dito is paka-fill up ko ng form, binigay ko na sa kanya, and inabot niya na rin agad sa akin yung papel, no? Yung papel na nakalagay dun yung step by step na gagawin mo para ma-unlock yung virtual Pag-ibig account mo. So, papakita ko dito sa inyo yung itsura ng papel, and dito sa next section natin, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung papel na binigay ni Pag-ibig, no? So, next section na tayo ng video. Okay, so nandito na tayo sa papel na binigay ng agent ng Pag-ibig. So, basahin muna natin na nakasulat sa papel. Virtual Pag-ibig account, unlocking password. So, number 1 daw, receive email from Pag-ibig Fund. So, nandito na tayo sa email ko. Eto nga, na-receive na natin yung email nila. Eto na siya, binuksan na natin. Nakasulat dito is password reset. Ayan. Dear name, good day.
This is to acknowledge your request to reset your password. You may now use the temporary password. Please click here to log in your account. Temporary password is blank blank blank. Ayan. So number 2, kindly click here. So ito yan. Click natin. And then ayan, napunta tayo dito sa Virtual Pag-ibig website nila, no? And number 3, click first time login. So ito, first time login. And then sabi dito sa number 4, input email address then temporary password. So input natin yung email address natin. Ayan. Then temporary password. Ito nga palang temporary password, guys. Hindi ito nakaka-copy paste. So yeah, titingnan mo talaga siya mano-mano. And then new password nakalagay dito, no? Ayan, number 5, input new password then submit. So input na tayo ng new password natin. So sabi niya, password must contain at least one small letter. Meron tayo. At least one capital letter. Meron tayo. At least one number. Meron tayo. And must be at least 8 characters. So yeah. Isa pa, confirm password. Ayan. So submit. Password reset successful. You can now log into Virtual Pag-ibig. So ayan, successful na. Sabi ng number 6 ay exit the page. So, okay. So, try natin, no? Try natin mag-login. And ayun, naka-login na tayo, no? So number 7, sabi niya, download Pag-ibig virtual app. So, optional naman yon, nasa inyo yun kung i-download nyo. Pero ako, dinownload ko na to. Then number 8 is, log in your email address and new password in Pag-ibig virtual app. So, ayan, nagawa na natin, ha. So, and that's it. Tapos na, nakapag-unlock ka na ng virtual Pag-ibig account mo. If you find this video helpful, please do like, comment, and please subscribe, guys. Kailangan ko talaga yan. Nagmakaawa, no? Pero, ayun, maraming salamat. And, actually, yung panonood at pagsuporta nyo lang is malaking tulong na sa akin. So, ayun lang, hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam!